Hello world, it's me Doju. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, pag-aaralan natin is for loop sa strings at saka sa list. Okay? So mag-loop tayo. Ang tawag nila dito is looping through strings or through list. Okay? So pag-isahin na natin kasi medyo maiksi lang naman to. So paano to guys? Open na natin yung ating mga code editor para makita natin ng malinaw. Okay? So anong topic natin? For loop. Okay? For loop pa rin to guys. So ang gagawin natin is mag-loop tayo through strings and list. Okay? Ayan. So unahin natin yung strings. Paano ba to? Paano ba mag-for loop sa strings? Ganito yan guys. For example, meron tayong variable na word. Okay? Ang value niya is hello. Ayan. So maglo-loop tayo dyan. Ibig sabihin, i-display natin isa-isa kada letra. Ganun yung mangyayari. Yun yung pinaka-logic niyan. So paano tayo maglo-loop sa strings? Declare tayo ng for. Pagkatapos natin i-mention yung for guys, mag-create tayo ng variable. So sabihin natin yung variable na to is letter. Okay? Sabihin yan guys, for every variable na letter. Okay? Ito yung magiging range niya. Alin? Yung word. Kaya yung, kumbaga, dyan siya dedaloy. For every loop, there is every letter. Okay? And every letter, ito yung range niya. Yung word. Ano ba yung value ng word? Diba yung hello? So, ito yung magiging pinaka-value ng kada isang loop ng letter. Paano yan? Kumbaga, parang ganito. H, E, L, L, tapos O. Yan. Kada loop natin, yung letter, makukuha niya yung value every letter. So, paano natin papatunayan na for every variable na maglo-loop, ang magiging value niya is, or magiging range niya is yung word na hello. Okay, i-print natin. So, i-print ngayon natin ang alin. Print natin yung letter. Tignan natin kung makukuha niya ba talaga yung kada isang letra ng hello. So, i-print natin yung letter. Ayan. Tapos, i-run natin. So, makukuha niya H, E, L, L, O. Nakuha ninyo. Ibig sabihin, kada loop ng ating for loop, guys, yung value ng letter na variable is nagre-revolve around sa variable na word. Ano ba yung value niya? Hello. So, kada loop niya, magiging value niya yung kada isang letter. So, kagaya nga sabi ko sa inyo, yung for loop medyo tricky pero ganun talaga yan. Kailangan nyo na lang tanggapin. Okay? So, eto siya guys. So, i-run natin ulit. Run. Ayan. Hello. Nakuha ninyo. So, ito, simpleng paraan kung paano gawin yung for loop through word. Okay? Or through strings. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. Napakadali lang, di ba? Simple lang. So marami kasing nagre-request nito guys, though napakasimple niya lang, di ba? Pero I'm pretty sure na pagdadaanan to, paano ka mag-loop through a word. Okay? So ngayon naman guys, loop through list naman yung pag-aaralan natin. So ganun pa rin, di ba? Ang de-declare natin dito is yung variable ng list. Sabihin natin fruits. Ayan. So napaka-classic ng mga natin example. Meron tayong list na fruits at dahil list yan, syempre, box brackets yung lalagyanan yan. Pag-aralan na natin yan guys. Okay, sabihin natin, meron tayong mga strings dito. Mango, apple, tapos banana. Banana. Chicken banana. Okay? Yan. Yan yung ating list. Ngayon, gusto natin na mag-loop through the list. Kumbaga, lahat ng laman ng list makita natin using for loop. Okay? So, paano ngayon yon? So, lagay ka ng for, tapos declare ka ng variable. Sabihin natin, yung variable natin is fruit lang. Walang S. Hindi sila same ha. Itong una may S. Fruits. Ito fruit lang. So, for every fruit, ang magiging range niya or ang iikutan niya is yung list na fruits. Okay? So, ang mangyayari niyan guys, every time na maglo-loop siya, ito yung tatakbuhan niya. Okay? Ito yung dadaluyan niya kumbaga. So, ipiprint natin yung single na fruit. Parang ikaw, single, yan. Para makuha natin yung kada isang laman ng fruits na list. Run. O, ayan. Diba nakuha ninyo? Mango, apple, banana. Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung
mga tutorial na hindi namin pinablik. You can only access them kapag ka meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. So napakadali lang. 'Di ba? Kailangan mo na lang talagang tanggapin kung paano umaandar yung code. At least naiintindihan mo, yun yung pinakamahalaga para pag pinagawa sa'yo, alam mo kung paano. Nakawa mo guys, okay? So yan yung simpleng paraan kung paano mag for loop sa string at sa list. Pagka string, every letter. Pagka sa list, every item. Okay guys, thank you so much. Sana may natutunan ka. If meron, please don't forget to subscribe, like, and comment mo kung ano yung mga topic na gusto mong i-discuss natin at gawa natin ng mga videos. Okay? Thank you so much for watching. See you on my next